Okay, good morning everyone. I am the group 4 and our topic for today is all about the genetically modified organism in terms of health, science, and politics. Okay, let me introduce you first the introduction. The genetic engineering. Genetic engineering has been a human science since selective breeding was introduced to humankind and one animal were domesticated. Yet the process of genetic alteration is all but natural. Okay po, ang genetic engineering is na create upang i-enhance or i-innovate ang some genes and productivity ng isang plants or animals upang makapag-sustain and makapag-produce ng mga needed ng ating consumer or ng isang bansa, isang community. Ang genetic engineering po is na-propose ni Jack Williamson noong 1951, the author of the science fiction and novel Dragon Island. And this was year before the actual research finding of the DNA role in heredity and its structure. The double helix of Watson and Crick were established. Through continuous research of development, genetic engineering no longer stay in science fiction novel. It's become a reality in science laboratory. The genetic process of genetic engineering is deliberate manipulation of organism genes where it's involved transfer genes from another organism. Okay po, ang genetic engineering daw po is nagmula to sa isang science fiction novel ni Jack Williamson kung saan po ay nagkaroon po ng pag-aaral about the DNA role and heredity and structure. And kalaunan po, ito po ay pinag-aralan na through science laboratories at ito po ay hindi na lang siya nag-stay dun sa science novel fiction na sinulat niya, kundi ito po ay pinag-aralan na upang matransfer po ang isang DNA to another DNA through science po. Tapos, ang naging first po nila is the antibiotic resistance E. coli noong 1973. Ang nangyari po dito is parang through GMOs or genetically modified organism is gumawa po sila ng isang GMO male mosquitoes kung saan po ito po ay parang nagkaroon siya ng yung GMOs male mosquito is parang ginawa po siyang pest control over po dun sa mga female mosquito po na naglalabas ng Zika virus. Yung parang through GMO male mosquito po is para pong na-prevent yung Zika virus po na nilalabas ng isang female mosquito. At kalaunan nga po, ang genetic engineering po is naging way po siya ng isang innovation and productivity ng isang plants or animals po para ma-enhance yung parang genes sila upang mapabilis yung productivity at makapag-sustain po tayo sa ating community and sa isang bansa po ng food and marami pa pong iba. Okay. The genetically modified organism in terms the program organism created the genetic engineering. The WHO or the World Health Organization in 2014 defines the GMO as an organism, plant, animals, and microorganisms in which the genetic material or DNA as alternate in the words does not occur by mating or natural recombination. Okay po, ang modified organism po ay sa ating World Health Organization po is the organism, plants, animals, and microorganism po is, yun po is we all know na meron po silang DNA. Pero in this process po is nagkaroon po tayo ng process ng science po na kung saan po is hindi po kailangan mag-mate ng dalawang organism po para makabuo ng yung organism. Kundi ito po is nagkaroon po siya ng work of science po para po matransfer yung isang DNA or isang genes dun sa ating another DNA. At sa development po ng GMOs po is naka-help po to para ma-advance po ang ating technology and nagkaroon din po to ng benefit sa mga tao through different industry po like agriculture and medicine. The GMOs po
food and agricultural industries po. Thus, the Center for Ecogenetics and Environmental Health is identified po. Nagkaroon po tayo dito ng sa mga GMOs food and agricultural industries through genetic engineering po. The first one is the pest resistance. Genetically modified plants resist certain pests. Dito naman po, nagkaroon po tayo ng mga plants na kung saan po is nare-resist po nila yung mga certain pests po. Ang example po dito ay yung beauty corn. Kung saan po ang beauty corn is nagkaroon po siya ng DNA gerome, yung DNA po na tinatawag na gerome, kung saan po yung gerome na po yun na yun is nagkakaroon po siya ng yung gerome DNA po ng beauty corn na yun is nagkakaroon po siya ng once po na siya itanim mo or itanim mo siya po siya sa lupa, nagkakaroon po siya ng parang nagkakaroon siya ng action through soil bacterium po para makagawa ng protein and also para ma-lessen po yung toxic dun sa corn at para mamatay po yung mga worms or pests na dala po sa kanya. As the next one po is number 2, the virus resistance. Genetically modified plants to resist certain viruses. Okay po, doon naman po sa virus resistance is parang may ano po siya, GMO plants po siya na kaya po niya mag-resist ng some viruses doon po sa ating environment. So, good morning everyone. My name is Christine Bianco and this is my part sa topic po namin. Herbicide tolerance. Genetically modified plants to tolerate herbicide. So, bale, dito sa herbicide tolerance, ang sinasabi lang dito yung ability o kakayahan ng isang halaman na hindi maepektuhan sa kung ano man yung herbicide o isang chemical na ginamit ng nagtatanim na para mapatay yung mga damo o hindi kalalang halaman na sumasabay sa kanyang mga pananim. And then, the trait is often genetically engineered into crops to allow for more effective weed control. Herbicide tolerate crops can improve crop yields and reduce the need of manual weeding, making agricultural practices more efficient and sustainable. So, bali nga, dun sa herbicide tolerance, ito ay parang ginawa or inimbento para hindi maapektuhan yung ani, yung magiging ani ng isang, halimbawa, magsasaka sa kanyang pananim kasi halimbawa, kung hindi yun magiging herbicide tolerance yung isang plants tapos nag-spray yung isang magsasaka o farmer ng chemical dun sa kanyang pananim para mamatay yung mga damo and nadama yung kanyang mismong tanim na namatay para mawawala ng silbi or walang makukuha yung farmer. Kaya agricultural engineering ay nag-form or nag-invent sila ng herbicide tolerance para na rin masustain natin yung food security. So, dito naman tayo sa fortification. Fortification, genetically modified plants fortified with certain minerals. So, dito sa fortification, para mapasimple yung paliwanag, ito ay isang process kung sa isang genetically modified plants kung saan parang yung isang halaman is dinaragdagan ng another vitamins para magamit ng ating katawan, and ito ay nagawa or binuo para malabanan natin yung malnutrition and ma-meet or makatanggap tayo ng ibang vitamins na kailangan para sa ating katawan. So, cosmetic preservation refers to the process of protecting and maintaining the appearance, texture, and overall quality of cosmetic products. So, dito sa cosmetic preservation, from the word itself, preservation, pinipreserve natin yung isang product para manatili or manatili yung appearance niya, texture and para na rin dito sa cosmetic products is
nagpa-preserve tayo para ma-prevent natin yung microbial growth or pagdami ng mikrobyo sa isang products natin, and para ma-maintain natin yung stability ng product, and para na rin mapatagal natin yung kaniyang buhay or yung itatagal ng isang product. And then gumagawa tayo ng cosmetic product para rin gumagamit tayo ng process which is the cosmetic preservation para na rin ma-ensure natin na yung isang product na yun ay safe and hindi magiging harmful sa ating katawan once na ma-take or i-take natin siya. Yan. So, bali dito sa increased growth rate, parang self-explanation na lang din siya dun sa parang pinakang-title ng increased growth rate. Dito ay tinutukoy lang dito yung genetically modified organisms is parang mas mabilis siyang lumaki compare sa normal or natural species niya. Good day everyone, I am Angel Ruth I. Marbella from Group 4 and my report is about GMOs in non-food crops and microorganisms. So meron pong 6 na nakapaloob sa topic na ito. So ang akin lang po is 5. And number 1 is flower production. GMO in flower production are seen in modified color and extended base life of flowers. So it involves modifying plants to enhance or alter floral traits for research purposes or pwede din siyang sa mga industrial application. Which is sa madaling sabi, ang GMO in flower production is nagke-create ng different types of color ng mga bulaklak and nag-extend din siya ng base life of flowers. At pwede din ma-enhance yung resistance niya sa mga diseases. So example is blue flower. Blue flower involves introducing genes for delphinidin production which is galing sa ibang plants. So yung mga pigments na galing sa isang halaman is pwede siyang i-alter sa isa pa and magpo-produce siya o makaka-create siya ng new plant species or new flower species na kakaibang kulay na gaya nga ng na-create na blue flower. So next, paper production. Modified characteristic of trees for higher yield of paper production. So dito naman is it represents an innovative approach to sustainable paper manufacturing. So example is yung poplar trees. So sa poplar trees is meron tayong lignin na tinatawag. So yung lignin po is organic polymer na matatagpuan sa cell wall ng plants or trees. So siya yung inaalis or nire-reduce sa mga puno which is pwede siyang maging factors na mag-create ng mga papel. And which is a process na ito is na-decrease yung energy consumption and chemical usage. So ang lignin po nga is pwede kasi siyang gamitin sa mga chemical. Then number 3, pharmaceutical production. Modified plants to produce pharmaceutical products. So involved naman dito po yung mga gamot or yung drugs and vaccines para sa mga tao para ma-meet yung global healthcare. Example, yung periwinkle plants. So itong plants na ito is meron siyang ability na mag-produce ng alkaloids which is ito naman yung ginagamit sa mga therapies and dinadagdag sa mga gamot na pinoproduce natin. Number 4, bioremediation. Use of modified plants that can assist in the bioremediation of polluted sites. So, example is yung shrub tobacco. Sa shrub tobacco is siya yung nag-i-aim ng paglinis ng environmental pollutants. So, through GMO, na-enhance nito yung ability ng shrub tobacco na mag-degrade or mag-detoxify ng mga pollutants, especially sa mga lugar na may high metal contamination. And then, na-genetically modified siya together with phytogelatin
TAPCS1 which is used for bioremediation. So, yung pong phytoxylatin, TAPCS1, stands for Triticum aestivum phytoxylatin synthase 1. So, next, number 5, enzyme and drug production. Use of modified microorganisms that can produce enzymes for food processing and medicines. So, dito naman, involved naman yung capability na mag-produce ng biochemical compounds para ma-increase yung pharmaceutical manufacturing ng ating community. Example is artemisinin. So, itong artemisinin na tinatawag natin is galing siya sa sweet wordwood plant and dumadaan siya sa microbial or genetic engineering which is synthetically produced na siya by bacteria. So, ang main use naman itong artemisinin na to is for anti-malarial siya na sakit. So, yun lang po. Everyone, my name is Joyce Dimas and let's talk about the genetically modified organisms. And ang papaliwanag ko naman po is yung summary po ng GMO. And ang sinasabi po dito, ang genetic engineering ay isang umuusbong na larangan ng agham. So, ang mga naghahanap po nito is ang pinakang role po nito is para mapanatili at pahabain ang buhay. And dito po is kahit sa mahigit 4 na dekada na po nito is ang unang genetically modified bacteria po is pinapalaga na po siya hanggang ngayon at simula noon hanggang sa ngayon. Ang ilan naman po is inaaprubahan na gumamit nito at ang mga gobyerno and yung iba naman po is binibigay po nila sa mga eksperto para po mapag-aralan at yung buhay ng GMO and kung paano ito mapapalaki pa. May mga pakinabang at disadvantage naman po ito ng paggamit ng genetic engineering, and ito po is pinagtatalunan pa po hanggang ngayon kung para saan po ba siya, kung medisina, pagkain at agrikultura. And may mga controversy din naman po na pinagtatalunan pa rin hanggang sa kasalukuyan na kung saan ba dapat ito or GMO. And somehow ang pinakang inaalala nila is kung hanggang saan, hanggang kailan lang yung effect and yung pangmatagalang epekto ng GMO. And sa mga tao ngayon is habang tao ay naghahanap ng mga kasagutan is sa buhay is mahaba pa po ang mararating ng GMO natin. So, habang naghahanap po ng sagot ang mga tao is patuloy po nating alagaan ang mga microorganisms. Good morning ma'am, good morning classmate. Redeline Agonia po, group 4. So, ang part ko po sa group namin ay other potential risks that raise major concern. Number 1 is Human Genome Project or HGP. Ito ay nagbibigay impormasyon tungkol sa mga genetic makeup ng isang individual. Ito ay nagbukas ng mga opportunity para sa personalized medicine kung saan ang mga treatment at gamot ay maaring ma-customize sa mga individual base sa kanilang genetic profile. Pero pinangangambahan na ang paggamit ng Human Genome Project ay magdudulot ng hindi maganda sa iba, lalo na sa mga taong walang sapat na kaalaman tungkol dito at maging kalamangan naman sa ibang tao na may kaalaman tungkol sa Human Genome Project or HGP. Mutation.
mutation of genetically engineering microorganism. Ang mutation ay ang genetically engineered microorganism ay maaaring magdulot ng hindi inaasahang mga epekto sa kalusugan ng tao. Ang mga bagong mutation ay pwedeng magbago ng katangian. Maaari itong maging bacteria or virus at nagdudulot ito ng masamang epekto kapag napunta sa maling lugar o sa katawan ng tao. Nagdudulot din ito ng hindi magandang epekto sa tao dahil maaaring maging sanhi ito ng pagkakaroon ng sakit at panganib sa kalusugan or maaari din itong makaroon ng infection. Next naman po is yung cloning. Ang cloning ay asexual reproduction ng isang organism gamit ang parent cell using genetic engineering. Noong February 24, 1997, ang unang mammals na ginamitan ng cloning ay si Dolly na isang sheep mula sa Scotland. Pero dahil dito nagkaroon ng takot ang mga tao sa paggawa ng cloning at nagkaroon din sila ng ethical issue na ang Panginoon ay mapaglaro. So after that, ang mga scientists at medical practitioner ay tuloy-tuloy pa rin sa pag-research ng mga paraan upang mapangalagaan ang buhay ng tao. Ang genetic engineering ay tinuturing na isang way para makipagsapalaran upang mapangalagaan ang buhay ng tao. Ang mga gene therapy at gene alteration are promising ways to improve human health condition. So yung mga therapy at mga genetic alteration din po is yun din po yung way para maging okay yung health conditions. On the other hand, great fear loom in the process of their quiz. Maraming bagay ang dapat isaalang-alang para tanggapin ang isang proseso ng genetic engineering. This concept were appeared by the report of the World Health Organization or WHO. WHO reported 3 major issues on GMOs that are in international public debates. There are potential risks of allergic reaction, gene transfer or flow, and outcrossing. Ang pangunahing issue ng mga GMO ay pinakita sa international debate is unnatural production or tinatawag na paglabag sa kalikasan. Ang paglikha ng bagong organismo tulad ng GMO ay ang mga issue sa pagsuway sa mga likas na batas. Ang isa pang alalahanin ng mga potensyal na panganib sa kapaligiran ng tao kung saan marami pa ang hindi alam ang tungkol sa ganong bagay. So, pinapakita lang po dito na yung GMO is mayroon siyang magiging epekto sa kalusugan ng tao na meron din makakabuti para sa kanila at syempre meron din naman na masamang epekto yun para sa kanila. And then so kahit na ganun ginagawa naman ng mga World Health Organization yung kanilang magagawa para ma-approve yung process sa mas magandang way. So yun lang po. Thank you po. Good evening everyone and good evening ma'am. I'm Gianluigi Pruna from BC1 Group 4 at ang re-report po namin ay ang Module 14 po na kung saan ang topic po ay Genetically Modified Organism po o kilalang GMO, Science, Health and Politics po. Siguro po alam niyo na po ang GMO po dahil nga po itong GMO po ito ay isabi na rin po ng kagrupo ko po kung ano pong meaning niya. And ang re-report ko naman po ay ang benefits of GMO po. Benefits of GMO, ang GMO po ay mayroon po itong ibang bahagi po. Katulad nga po dito po, ang una po ay ang higher efficiency in farming po. Pangalawa po, increase in harvest. Pangatlo po ay control infertility. Pang-apat po, increase in food processing po. At panglima po, improvement of desirable characteristic po. And ang pang-anim po ay
nutritional and pharmaceutical in- enhancement po. Yun nga po. Sa increase in harvest nga po sa GMO po ay itong increase in harvest po ay may bahagi po ito. Ang una po yung pest resistance po, na kung saan yung GMO po ay nagiging pag-develop po ng GMO po ay nagkaano po sila ng pest resistance po, na kung saan po ay na-enhance po yung ano po ani po natin, na kung saan ay yung quality po ng ating product ay hindi po masira, katulad nga po doon sa pest nga po, resist pest nga po, na kung saan ay binabawasan po ang damage po sa crop po dahil nga po sa pamamagitan nga po ng GMO, na kung saan ay meron po silang pest resistance po, na kung saan ang example po nito ang BT corn po, na kung saan ito po yung toxic na harmful po sa mga specific insect lang po, at ito po ay hindi po naka-epekto po sa tao po. At ang pangalawa po ay under po ng increase in harvest po ang disease resistance po. Ito pong pest and disease resistance po, makaano lang din naman po sila. Gawa ng dahil nga po sa pag-develop po ng GMO ay nagkaano din po sila ng disease resistance po, na kung saan po ay yung crops po natin o yung tanim po natin ay may resistance po sila sa mga virus po o sa mga bacteria o fungi na makasama sa ating crops po. Sila pong lumalaban dahil nga po sa pag-develop nga po ng GMO po ay nagkameron nga po ito ng pest and disease resistance po, na kung saan ay tumutulong po sa ating crops po ay control infertility po. Sa control infertility po ay may dalawang bahagi po ito. Ang una po yung herbicide tolerance po, na kung saan po ang ang GMO po natin, ang GMO crops po natin, katulad nga po ng soybean nga po ay design po ng mag-withstand po sa mga specific herbicide po. At inaalaw po nito ang mga farmers po na makontrol ang mga weeds po without harming the crops po, na kung saan po ay nakakatulong po ito sa better po ng ating crops po o sa paglago po ng ating crops po. And ang kasunod po ay increase in food processing naman po. Sa increase in food processing po ay meron po itong bahagi na katulad nga po ng processing efficiency na po, na kung saan ito po yung mga crops po na suitable po sa mga processing po, sa paliwanag ko nga po kanina yung soybean po, na kung saan ay with a higher oil content for better oil extraction efficiency po. And ang kasunod naman po ay improvement of desirable characteristic po, na kung saan ito po ay yung enhanced flavor and texture po. Sa pamamagitan po ng GMO po ay parang na-improve po natin yung panlasa po at ng texture at appearance po ng ating crops po, na kung saan po ay mas na-attract po ang ating mga mamimili o ating mga consumer na bilhin ng ating crops, dahil nga sa pamamagitan po ng GMO ay mas lalo po nag-improve ang panlasa at ang texture po at ang appearance po ng ating tanim. And ang pinakauli po ang nutritional and pharmaceutical enhancement po, na kung saan biofortification. Ito po ang GMO po ay nag-enhance po ng additional vitamins po at minerals po sa ating mga crops po, katulad nga po ng golden rice po, na kung saan po ay ito po ay fortified with vitamin A po, na kung saan ito tumutulong din po sa atin nga po. Overall po ang ating GMO po ay mahalagang tulong talaga po ito na sa pag-advance po ng ating agricultural practices po, ng pag-improve po nating food quality po, size po, sa appearance po, at yun lang po. Thank you po. I hope na sana may natutunan po kayo sa aking video. Salamat. Ma'am, good morning classmate. Ang topic ko po ay emergence of new forms of resistant secondary pest and weeds problems. Ang ibig sabihin po nito ay ang GMO crops ay lumalaban sa mga pesticides upang mahiwasan ang herbicides. Kumbaga natin trigger ito at ito ay nakakatulong upang
lalong gumanda ang ating halaman. Yan po ang ibig sabihin ng emergence of new forms of resistant and secondary pests and weeds problems. Ang pangalawa naman po ay a combination of virus and bacteria to produce new pathogens. Ang ibig sabihin naman nito ay ang gene na maaaring ilipat sa iba pang bacterial upang mabuhay pa ito at ito'y nabubuhay ng binagong virus at bakterya. Ito ay maaaring magdulot ng bagong sakit na maaaring nakakapekto sa ating mga halaman. Yun po ang ibig sabihin combination ng virus and bacteria. May apat pong direct environmental causes or introduction of the GM in the natural environment cause disruption of the natural communities through pollution or interference. Ang ibig sabihin doon po ang GMO ay pinapakilala sa ating natural na kapaligiran ang maaaring magdulot ng pangambala o takot sa ating komunidad o ang paghimasok ng GMO. At ang pangalawa naman po ay the possibility and unexpected behavior of the GMOs in the environment if escapes its intended use and may pose threats or become pests. Kumbaga, ang posibilidad nito ay hindi inaasahan. At ang GMO ay ito ay naka-ayon sa nilalayon ng itong paggamit at maaaring magbanta sa ating mga pesticides ang GMO. At ang pangatlo naman ay may cause harmful effects to ecosystem process if GMOs interfere with the natural biochemical cycles. Ito naman ay maaaring magdulot sa ating ecosystem at kung may nangangambala sa ating natural na biochemical cycle. At ang pang-apat naman po ay the persistence of GMO genes after its harvest, which may cause negative impacts to the consumer of GMO products. Kumbaga, ang pananatili daw po ng GMO genes pagkatapos anihin ay maaaring magdulot ng negative effect sa ating mga produkto na nagmula sa GMO. Yun lang po ang aking pagkakamaraming salamat po. So, ang report ko is, opponents of GMOs have the following major concern. So, first is, since genetic engineering is still a young branch of science, there are inadequate studies on the effects of GMOs to human and the environment. Second is, genetic engineering promotes mutation in organisms which the long-term effect is still unknown. And human consumption of GMO might have the following effects. So, yung first effect is more allergic reaction. Sa human consumption of GMO ay meron siyang epekto. First is more allergic reaction, gene mutation, antibiotic resistance, and nutritional value. Sa more allergic reaction, ito yung kapag sa more genetic reaction, di ba, halimbawa, yung sa isang pagkain, allergic ka sa isang pagkain, tapos pag siya, ginawa siyang isang GMO or genetic engineering na pagkain, yung ginawa na halimbawa, allergic ka sa mais, tapos ginawa siyang flavor, pwedeng yung mga ginawang flavor na yun is magkaroon ka rin ng allergy doon kahit flavor lang din yun. Tapos, kasunod naman sa gene mutation, sa gene mutation naman ay ito, GMO food may develop abnormalities and mutation than the desired product of gene alternation. So, sa gene mutation, kapag
halimbawa, nagkaroon ka ng nag-experiment ka ng isang halaman, tapos nag-expect ka ng, halimbawa, pinagsama mo yung talong at kamatis, tapos in-expect mo na ang bunga nila parehas is, talong at kamatis, pero ang naging bunga niya is sibuyas. So, parang nagkakaroon ng abnormalities dun sa tubo ng tanim mo, which is, hindi yun yung ina-expect nung maging result nung ginawa mong breeding or genetic engineering. Tapos itong antibiotic resistance naman, ito yung madalas nakikita sa mga pagkain tulad ng meat, milk, tapos yung basta yung mga halos nakukuha siya sa animals, kasi dito yung may mga tinuturok-turok na or may mga nilalagay na mga antibiotics na yun yung nakaka-apekto sa health ng human or sa mga consumers. Tapos yung last is nutritional value. Sa nutritional value, ito yung sa mga pagkain, halimbawa, yung mga pagkain is nilalagyan mo ng dito naman sa nutritional value, yung nutritional value ng isang pagkain kapag ginawa na siyang GMO or na engineered na siya as genetic organism, pwedeng mabago yung kanyang nutritional value. Halimbawa, kapag yung isang pagkain is nilagyan mo ng ibang lahok or na preserve mo na, maaaring may madagdag or mabawas na nutrition dun sa pagkain sa GMO to non-genetically modified organism to GMO, maaaring madagdagan ng nutrients or mabawasan ng nutrients yung isang pagkain. So, next is biosafety. So, ang biosafety ay naglalarawan sa paggamit ng mga partikular na kasanayan o pagsasanay na at kagamitang pangkaligtasan at espesyal na idinisenyong mga gusali gaya ng mga evacuation center upang maprotektahan ang mga manggagawa at komunidad, pati na rin ang ating kapaligiran mula sa di inaasang aksidente. So, ang mga international na organization ay bumuo ng mga kasunduan na kahit papaano ay nakakasiguro ng biodiversity sa mga GMO. Gaya ng hakbang na ito ay Codex Alimentarius Commission at Cartagena at iba pa. So, i-explain ko naman sa inyo kung ano yung Codex Alimentarius Commission. So, ito ay ang Food and Agricultural Organization or tinatawag na FAO, kasama ng mga World Health Organization or WHO. Sila yung lumikha ng Codex Alimentarius Commission. So, ang Codex ay isang intergovernmental na kung saan sila yung bumuo ng Codex Alimentarius. So, ang International Food Code, so yung Codex ay responsible sila dun sa Food Code, na kung saan ito yung mga code ng mga kasanayan o mga alituntunin at mga rekomendasyon sa kaligtasan ng pagkain. So, yun yung mga yun yung responsibility ng Codex Alimentarius Commission sa ating biosafety. So, next is Cartagena. So, yung Cartagena naman ay isa siyang protocol ng biosafety na kung saan itinatag noong 2003. So, ang Cartagena Protocol ay isang international na kasunduan sa kapaligiran. So, ang focus naman nito ay sa ating
kapaligiran. Sila yung kumukontrol ng mga transboundary na kung saan ito yung paggalaw ng mga nabubuhay na ito yung na kung saan dito natatakal yung mga modified organisms kagaya ng LMOS. So, yun yung parang focus naman ng Cartagena Protocol. So, more on sa kapaligiran siya.